Narito na po tayo sa episode 162 ng FPJ's Batang Quiapo mga kapamilya. Nadatnan nga itong sina Marsing saka si Nita nito ni Olga at tinanong ko anong ginagawa nila. Sabi naman ni Nita ay nagpapahangin lang po kami. Nagpapahangin? O pwede naman kayong pumasok sa kwarto ninyo at meron naman dong aircon. So yun na nga. At umalis na nga sila. Very awkward yung moment, no? At itong si Olga ang sama ng titig. Ngayon bumalik na siya sa loob. Sabi niya, pasensya na po at naantala saglit. Pero okay na po, may mga umaaligid lang po mga katulong. So sabi naman nung isang kasama ng Red Phoenix, hindi ba makakasagabal yung mga katulong niya? Ay hindi ho, okay na po. Hindi na po sila makakasagabal pa. So yun, patuloy ang transaksyon. Binuksan na nga yung briefcase at narequesta na nga yung mga droga na gustuhan nito ni Angkong. At nagpasalamat talaga siya ng sobra. Ganun lang kabilis yung yung transaksyon nila eh. Kasi bibili lang naman sila ng droga at kinakailangan tagong-tago. Wala talagang makakaalam. Kaya naman sabi ni Don Julio, pasensya na kung naantala saglit. Tapos sabi niya, Olga, ihatid mo na mga bisita natin sa labas. Sige po, papa. Doon umalis na nga sila. Tapos nung paglabas nila ng mansyon, nakikiramay sila sa nakikisimpatya sila sa nangyari nga kay Olga. Dahil nga namatay nga si Greg. Dahil nga katransaksyon talaga nila dati itong si Greg. So sabi naman ni Olga, maraming salamat. Pero ngayon, ginagawan ko na ng paraan. Patuloy ako naghahangad ng hustisya. At yung taong may gawa nito sa anak ko, yung pumatay mismo sa anak ko, pinagdurusahan niya na ngayon. Masama talaga ng titig niya, no? Sobra talaga yung poot na nararamdaman ni Olga, kaya patuloy siya nagigiganti rito kay Tanggol. At ito namang sina Marsing at si Nita, pinuntahan agad sila ni Don Julio, nasermonan sila. Sabi niya, no, hindi ba kakasabi ko lamang sa inyo kanina na magtatago kayo kapag meron akong bisita? Muntik na akong mapahiya kanina. Sinabihan ko na kayo, hindi ba? O sabi naman ni Nita, pasensya na ho, hindi na ho namin yung gagawin. Hindi na po mauulit. Gawin na si Marsing, humingi siya ng tawad, ulit-ulit. So nanggigigil si Don Julio, sabi niya, no, sa oras na ulitin niyo pa ito ulit, hindi ko alam kung ano pang magagawa ko sa inyo, sabi niya, no. Nanggigil si Don Julio kasi sabi niya, ang kukulit ninyo. Sinabihan ko na kayo na dito lang kayo, magtatago lang kayo. Huwag kayong magpapakita sa mga bisita. Tapos nung paglabas ni Don Julio ng kwarto, kinumpronta agad siya ni Olga. Sabi niya, Papa, kinakailangan sabihin mo agad ito kay Ramon. Yung mga magulang ng napangasawa niya. Masyado nang masikip itong pamamahay na to para makasama natin sila. Yung mga chismoso. Talagang aalamin nila. Kaunti na lang. Malalaman na nila ang sikreto ng manugang nila. Yung transaksyon natin, yung negosyo natin. Kaya ikaw, kailangan mong gumawa ng paraan. Kailangan malipat sila ng bahay. Samantalang tong si Santino, masiyang umuwi ng bahay dahil nakuha niya na yung una niyang sweldo. At meron siyang daladalang lechong manok. Diba? Pasalubong para sa pamilya niya. Ngayon, pinuri siya ng mga tropahan. Sabi niya, tama yan, Santino. Pagpatuloy mo lang yung trabaho mo, huwag kang tutulad sa kapatid mo, ha. Kuya Tanggol mo. Sabi niya, so ito namang si Santino, dahil mahal niya nga si Tanggol, umalis na siya. Sabi niya, o paano? Alis na ako. Yun. Nung pagpasok niya, tinanong niya si Camille niya, Ate Camille, meron na bang sinaing? Ay, oo. Katatapos ko lang magsaing, tamang-tama. Ito dito sa ulam na dala kong lechong manok. Tara na, kain na tayo, nag-ahin na sila. Nung dumating si Martes, nagmano itong si Santino. Sumunod, dumating na rin si Tinding. Nagulat sila dahil meron itong daladalang lechong manok. Sabi niya, abang, ngayon na ulit tayo makakain ito, tagal na. Talagang sila sabik sila sa masasarap na pagkain. Sabi naman ni Santino, Ella, nakuha ko na po kasi yung una kong sahod. Talaga ba, anak? Ano ba trabaho mo? Janitor po. Saan naman yan? Doon po sa may gym. Sabi naman ni Martes, tamang-tama. Di ba mahilig kang magbuhat?
Yan ba yung yung mga tao nag-exercise? Opo, Nay. Naku, ang ganda naman pala, ang galing. So, proud na proud sila kay Santino, no? Hindi nila alam, boksingero ang trabaho nito. Nagbaboxing siya. So, gumawa na lamang ng dahilan si Santino na kunwari, janitor siya. So, nakita niya yung nila, no? Yung simple at payak na pamumuhay ng pamilya niya na sa ganung ulam lang, kontento na. So, yun, nararamdaman at nakikita ni Santino yun. Samantalang tong si Rigor, hinatid na nga niya yung babae niya dito sa inuupahan nito. Ang laki. Sabi naman ni Lena, okay lang ako. Maraming salamat sa pagsama sa akin na. Sorry na istorbo pa kita. Hindi yun, okay lang yun. Walang problema sa akin yun. Siya nga pala, Lena, bakit ang daming mga gamit? Naka-impake ka, sabi naman ni Lena. Kasi hindi kami magkasundo ng landlord ko, kaya aalis na rin ako. So yun, talagang masakit yung ulo ni Lena. Sabi naman ni Rigor, baka dahil sa pag-impake mo kanina kaya sumakit yung ulo mo. Sabi niya, Rigor, pwede bang dito ka na muna magdamag? Bukas ka na lang umuwi. So wala na. Kasama na naman ni Rigor yung babae niya. Kawawa naman si Marites, hindi siya uwian ng asawa niya itong gabing to. Samantalang tong si Noy dumating na, sabi naman ni Marites, "Oh Noy, nandito ka na pala. Tamang-tama, may ulam pa, maabutan mo pa." Sabi niya, no. So, bakit ka ba ganyan? Parang problemado ka, sabi ni Tinding. Sabi naman ni Noy, halatang halata ba sa beauty ko na stress ako? Oo nga. Bakit? Naligaw ka ba sa pagdi-deliver kanina? Ang tagal mo. Yun nga binalita ni Noy. Sabi niya, alam nyo, hindi kayo maniniwala sa nakita ko. Nakita ko kanina si Beng. Ano naman kung si Beng? Ibang-iba yung postura niya. Madam na madam, mayaman na mayaman. Ang ganda ng suot niya, napakagara. Ang ganda niya, saka yung hairstyle na gusto ko gayahin. Ganun na ganun. Baka naman hindi si Beng yung nakita mo. Hindi. Tinitigan ko talaga ng matagal. Halos ang tagal-tagal ko nga tinitigan bago ko lapitan Tapos nung nilapitan ko, sinaway ako, parang hindi ako kilala. Parang ibang tao. Sabi niya, no? May mga bodyguard pa. Anong bodyguards? Oo, totoo siya talaga yun. So ito na nga, nakatulog si Tinding, no? Si Tinding kasi malakas ang pakaramdam Samantalang itong si Ramon saka si Mokang, nagtanong si Mokang kay Ramon, sabi niya, babe, may tanong lang ako masyadong personal. Bakit nga pala hindi ka na nag-asawa? Kasi top priority ko ang pagninegosyo. Kailangan kong magpayaman Hindi na nga naisip ng ko na mag-asawa. Ngayon, napaibig kita, diba? Napaibig ako sa'yo. Dumating ka sa buhay ko. Kaya alam mo naman na mahal kita at ikaw gusto kong makasama, sabi ni Ramon. Tapos nung tumawag na nga tong si Don Julio, ama ni Ramon, binalita nga ni Don Julio yung tungkol nga sa mga magulang ni Mokang. Sabi niya, munti ka na rin mahuli yung transaksyon nila kanina. Kaya kailangan, Ramon, gawan mo to ng paraan. Diba? Ilayo mo yung mga magulang niya dito sa pamamahay na to. Sabi naman ni Ramon, alam naman natin na kapag pinaalis natin ang mga magulang ni Mokang, doon sa sasama. So habang nagmumuni-muni itong si Mokang na mamasyal, nagkaroon tuloy ng pagkakataon yung dalawang parokyano, yung dalawang foreigner, para lapitan ito si Mokang at bastusin. Nauna tong lalaki nakapolo. Habang may kausap si Ramon, hindi niya alam na babastos na yung asawa niya. So sabi naman ni Ramon, sige papa, hayaan nyo, gagawan ko ng paraan. Pinutol niya na yung conversation kasi ayaw niya na makipagtalo sa papa niya. Diba? Tinapos niya na yung tawag. Ngayon, nung narinig niya na sumisigaw na nga itong si Mokang, bitawan mo ko, susuntukin kita, sabi ni Mokang. Ayun, lumapit siya agad. Ako, yari kayo kay Ramon, grabe. Kayang-kaya kayong patayin yan. Diyan sa lugar niyan, kayang-kaya kayong patayin, mga loko kayo. Ayan, nakahanap kayo ng katapat. Buti nga sa inyo, bugbog sarado yung dalawa Ayan tulog. Nakatikim ng karate kick Nakatikim sila ng martial arts Ang lakas sumuntok ni Ramon. Ayan, duguan So inawat lang siya ni Mokang Kung hindi siya inawat ni Mokang, mapapatay niya to Mapapatay niya talaga to. Hanggang sa dumating na nga yung mga yung mga staff ng resort. Diba, yung mga personnel, ginigising yung dalawang customer nila. Walang malay knockout
Nakatulog talaga eh. Samantalang tong si Marites, tinawag na nga tong tinatawagan niya si Olga. Nung nakita nung bodyguard ni Olga na tumatawag si Marites, sabi niya, "Madam," kinuha ni Olga yung cellphone. Hinahayaan niya lang mag-ring. Sobrang pagka-bad trip niya, hindi niya sinagot kasi hindi niya alam ang isasagot kay Marites di ba? Panigurado, tatanungin ni Marites, sabi, "Nakita ka raw ni Noy kanina." O di ba? Samantala, balik na tayo sa selda kung saan itong si Bubbles, wala talaga siyang tiwala kay Bong. Mabuti naman daw lagi niyang inaawat to kaya napupurnado yung misyon kasi alam niya napapalpak na naman ito sa trabaho. Sabi naman ni na Warden, kung paulit-ulit lang siyang ganyan, mabibigo sa kanya si Chief Espinas. Papalitan na talaga siya. Sabi naman ni Celso, alam naman ho natin na hindi basta-basta na mapagkakatiwalaan yung mga ibang inmates dito, yung mga preso. Sino naman ang ipapalit natin kay Bong kung sakasakali? Kailangan yung magaling. Sabi naman ni Warden, si Tanggol nga daw, yung grupo doon ni Natanggol. So sabi naman ni Bubbles, nakita ko naman na may potential siya. Yun nga lang, hindi natin alam kung kaya ba niyang gawin yung mga pinapatrabaho ni Chief Espinas. Ngayon, kinakailangan ko pa siyang lapitan para mas kilalanin pa. Lumapit na nga si Tanggol kay Ben para kumprontahin nga si Ben na totoo nga yung mga usap-usapin na meron nga talagang mga palabas-pasok dito sa Miselda para gumawa nga ng krimen. Inuutusan sila ni Chief Espinas na pag-alaman na nga ni Tanggol na totoo nga yun. Alam niya na yung sikreto ni Chief Espinas. So ito na nga yung mga tauhan na mga masasama may binabalak sa grupo ni Tanggol. Ito na yung dapat nating pakatutukan bukas mga kapamilya, araw ng Biyernes, September 29, episode 163 na tayo mga kapamilya. Dahil naganap na nga yung balak na pagpatay sa grupo ni Tanggol. At heto na nga, mukhang magkakaroon na ng bagong hari ng selda dahil nasubukan nila ang husay sa pakikipaglaban nito ni Tanggol at yata parang makakapatay yata siya dito diba? Kaya mangyayari si Tanggol ang kukunin nila, diba? Para nga naman pumatay ng mga naglalaki ang mga tao. Nagkaroon ng gulo sa selda Nasubukan nilang husay ni Tanggol sa pakikipaglaban. Kaya ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas mga kapamilya, wag natin itong palalagpasin. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel kapamilya, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Magandang gabi, happy viewing mga kapamilya, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.